tanong na talagang lagi paulit-ulit na tinatanong na ating mga kababayan. Kung paano nga ba sila makakasali sa 4Ps. And syempre gusto lang po namin ulitin na wala po talagang application process sa pagiging beneficiary ng 4Ps. So kung meron nagsasabi sa inyo na kailangan applyan, may pinapa-fill out sa inyo na form ang kung sino-sino para daw kayo ay maging beneficiaryo ng 4Ps. Naku, fake news po ayon mga kababayan dahil wala pong application process para kayo ay maging beneficiaryo ng 4Ps. Ang mga beneficiaryo po ng 4Ps ay na-identify ng National Household Targeting System sa inyong mga lugar. Pero ito, Ma'am Grace, para mas malinaw po sa ating mga ka-4Ps na nakatutok ngayon, ang tanong naman ng ilan, may pag-asa po ba na sila ay makasali? At yung mga gustong magpalista bilang 4Ps beneficiary, saan sila pwede magpalista kung sakali? Tama ka dyan, Venus. Pambansang tanong nga yata talaga yung paano nga ba makasali sa 4Ps. Bigyan natin ng emphasis na hindi ito kagaya ng ibang programa na ina-applyan po. Ang ating mga beneficiaries, gaya ng sinabi ni Venus kanina, ay nalalaman sa pamamagitan ng pagsasurvey. Ito po yung isinasagawa ng National Household Targeting System. At tama po si Venus, kapag po na may nagpapapirma sa inyo at sinasabing kayo ay masasama, wag na wag po tayong pipirma, lalo na po kung may kasamang bayad ito. Dahil hindi po ito totoo. And then last year, para lang po ma-update din ang ating mga kababayan, na-aprobahan or pinirmahan na po ang pagsasabatas ng community-based monitoring system. Ito na po yung tool or yung database na gagamitin naman natin sa pag-identify ng mga bagong beneficiaries. So doon sa tanong ng mga pag-asa, habang may buhay, may pag-asa pa po tayong lahat. At syempre, kailangan lang po na talagang makipag-ugnayan sila sa kanilang lokal na pamahalaan, sa barangay, sa tanggapan ng DSWD na pinakamalapit sa kanilang lugar para malaman nila kung kailan ulit na magkakaroon ng survey para makasali sila sa survey. Tama ba, ma'am? Tama yan, Venus, and bigyan lang din natin ng emphasis. Yung 4Ps po, hindi po para sa lahat ng may hirap o nangangailangan. Kasi meron tayong mga specific requirements din na maliban sa pagiging mahirap, kinakailangan na yung pamilya ninyo ay merong miyembro na buntis nung panahon ng pagsasurvey or tinatawag natin na assessment, and then o kaya may mga bata doon sa loob ng inyong tahanan na may edad 18 pababa po. Ito po yung dalawang criteria maliban doon sa ina-identify sila na mahirap ng ating targeting system. Yeah. Ang mga benepisyaryo kasi ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, talagang ina-assess po yan ng mabuti ng ating mga social workers. So, kahit ako, gustuhin ko man maging benepisyaryo ng 4Ps dahil madami talagang benefits na makukuha ay hindi po pwede dahil depende pa rin yan sa assessment ng ating mga social workers. Ayan, maraming salamat Ma'am Grace sa pagbibigay linaw sa mga qualifications and yung process kung paano nga ba maging beneficiary ng 4Ps. Ito naman ma'am, may isa pang katanungan. Kung ikaw ay na-survey o na-assess na ng mga social workers, paano po ba nila malalaman na sila ay nakapasa or nakapasok sa 4Ps? Meron po bang nilalabas na listahan? Ina-announce po ba sa Facebook? Ano po yung means of verification or announcement ng mga ganung bagay? Maraming salamat. Tama yun, Venus. Marami din kasi yung nagsasabi na sila ay na-assess na. So, ang assumption kaagad kapag na-assess sila ng listahanan ay beneficiary na sila. Pero hindi po doon nagtatapos. Ang assessment po ni listahanan kapag kayo po ay na-identify na poor, i-endorso po yan sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. At gaya ng nabanggit ko kanina, at titignan po natin doon sa listahan na yun na sino ba yung may mga miyembro na buntis or sino yung may mga bata doon sa loob ng sambahayan na merong edad 18 pababa. Pagkatapos po nun, maglalabas po si Pantawid Pamilyang Pilipino Program or si 4Ps ng potential beneficiaries na tinatawag natin. Yung potential beneficiaries po na yon, potential po yung ating keyword. Ibig sabihin, hindi pa po kayo officially beneficiary ng Pantawid, pero ito ay pinapa-validate natin sa community kung talagang kayo nga ay mahirap at karapat-dapat na mapabilang sa program.
Kayo lamang po ay masasabing beneficiary ng Pantawid once, number 1, meron na kayong finil-upan na registration form ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At pangalawa ay pumirma ng Oath of Commitment. Napaka-importante po nitong Oath of Commitment dahil dito po itinataya ng beneficiary na siya ay nangangako na susundin at tutuparin yung mga itinakdang kondisyon ng ating programa. So, mahabang proseso po talaga siya, Miss Grace. Mabuti po na naipaliwanag natin sa mga ka-4Ps natin ngayon dahil marami din talagang kaming napabasang comment na sila daw ay na-assess na. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa sila nakakatanggap ng kanilang payout? Bakit hanggang ngayon wala pa silang nakukuhang cash grants? Ayun pala, hindi pala sila na nakapasa or hindi sila na-validate as 4Ps beneficiary. So again, once na-assess po kayo, tapos na kayo sa assessment, hindi po ibig sabihin kayo ay beneficiaryo na agad. So, meron pong proseso yan and meron po kayong fill up na form at meron po kayong oath of commitment na gagawin. So, ayan, maraming salamat, Miss Grace, no? Venus, gusto ko lang ding idagdag, no, na maliban doon, ini-inform din natin yung, personally, yung mga beneficiaries natin. Ayun yung pinupuntahan na sila, ini-inform at para sila ay maka-attend din doon sa ating tinatawag na community assembly. Yung community assembly, doon lahat pinipilapan yung mga forms nila at doon din isinasagawa yung pagpipirma ng kanilang oath of commitment. Alright, Miss Grace, maraming salamat sa pagsagot sa ating mga katanungan. Hindi pa po yan ang ating fast break. Mamaya pa po ayun. Pero ito, Miss Grace, syempre may concern din kasi tayo natanggap. Ito po ay tanong ni Tess Polancos mula sa Misamis Occidental. Itong tanong niya, dito po sa Region 10, marami pang Set 1 hanggang ngayon na active pa. Mga 15 years na. So, ang tanong po, paano natin mababalidate na umabot nga ba sa 15 years ang pagiging miyembro ng 4Ps? 15 years, matagal po yun. May mga posibleng cases na ganyan kasi tama yung sinabi niya, mukhang alam na niya ang Pantawid kasi nabanggit niya yung Set 1. Yung Set 1 po na tinatawag natin, ito yung mga unang-unang ni-register natin ng mga beneficiary ng 4Ps taong 2008. At tama siya na possible po na may mga beneficiaries pa rin po tayo na mahigit 15 years na. Kaya naman po, nung naisa batas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa bisa ng Republic Act 11310 or the 4Ps Act, nilagyan po dyan yung provision ng exit strategy na kung saan ginagamit natin ang case management tool para i-assess yung ating mga beneficiaries, tignan yung kanilang kalagayan at tignan ano pa yung ibang intervention na po pwedeng ibigay sa kanila. Kasi baka hindi na si 4Ps yung pwedeng magbigay kung hindi dapat ay ibang intervention naman. Kaya din binibigyan ng emphasis sa batas natin yung whole of nation approach. Ibig sabihin yung pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan upang matiyak na yung ating mga beneficiaries ay makagraduate or magkaroon ng mas improve, bago yung kanilang pamumuhay. Malaki yung pagkakaiba simula nung sila ay pumasok hanggang sa sila ay makalabas. Nasa batas na din, nakalagay na din na hanggang 7 years lang yung maximum na pag-stay nila doon sa program. Kaya naman tuloy-tuloy yung ating pag-assess, pagtatasa at sa ngayon nga meron na tayong mahigit 400,000 households na pina-exit. Ito yung mga households or yung mga beneficiaries ng Pantawid Pamilya na talaga naman nating masasabi na natin may pagbabago doon sa kanilang pamumuhay.